Minano, yung sinabi mo po kasi hindi naman po yun yung pinaka-context po nun. Ang pinaka-context po is about regarding po yun sa mga ngaral na mandaraya na nag-anyong tupa, nakasuot ng puti, and then dinaya yung mga ano niya, tapos makikilala siya sa bunga. So yung bunga po ang mag-a-identify doon sa nagtuturo. Tama po ba yung pagkakaunawa ko? Yes po. So yung bunga po included po dyan yung mga teachings po niya. So yung pag-attack po nila sa Catholic Church, halimbawa, yung sinasabi po dyan na nag-anyong tupa, ibig sabihin, he is hypocrite. Hipokrito po yung mga yon kasi yung pagdadamit tupang, ibig sabihin, nagpapakilala siyang mabait, pero hipokrito siya kasi talikurang umaatake sila laban dun sa nag-iisang katawan po na itinatag ng ating Panginoon Jesucristo, which is the Catholic Church, Pastor. Pero okay nga po, pero ang ibig sabihin doon, ang nagpapakilala sa mga ngaral ay yung mga bunga niya, tama? Yes po, ang sinasabi po kasi dyan ng mga bunga niya, yaong mga walang pagsisisi na talaga, yaong mga ayaw magbago, ganun po siya. So bagamat si Kristo na parito po sa mga makasalanan, it's not entirely dahil sa pagiging makasalanan nila, kaya natin nakukonclude na yun na yung bulaang propeta or something, but yung kanilang tinataglay na mga bulaang turo na sa kanilang inilalaban, doon mismo sa katotohanan na nasa Iglesia Katolika, ganun po. Okay na ako doon kasi naniniwala ka din na ang masamang mga ngaral o ang mandarayang mga ngaral nakikilala po sa bunga. So ibig sabihin, tingnan na lang natin yung bunga ng mga ngaral at doon na ma-identify kung anong klase yung mga ngaral. Tama po? Yes po, Pastor. Kaya kung nais po natin malaman po yung tunay po na mga ngaral, makikita na po natin yan sa mga bunga po nila simula pa noon. Ano po yung mga bunga niyan? Yung Biblia na ginagamit natin ngayon. Ano pa po? Yung mga sacraments. Wait lang po. Excuse me po, Kuya Nomina. Kasi po ang sinasabi po doon gawa, ibig sabihin mga tao po ang tinutukoy po doon. Yung Yes po, kaya nga po, yung po, hindi po yung wala po yung doon. Kasi pupunta ka po kung sino nag-preserve ng Bible po. Ang sinasabi po kasi bunga po doon, Kuya Nomina, yung mga tao po, kung anong ginagawa ng mga tao na nasasakupan po ng bulaang mga ngaral. Precisely po, Pastor. Kaya nga po, sinasabi ko po dito yung mga mabubuting bunga po ng Iglesia Katolika. Sa pamamagitan po ng mga taong mabubuti, nagkaroon po tayo ng hospital system, charitable works, nagkaroon po tayo ng pag-aalaga sa mga may sakit. Simula noon pa, yung pag-compile, pag-determine ng Biblia, pagpapalaganap ng pananampalataya sa iba't ibang bahagi ng daigdig para yung paglaban at pagsuway sa mga dictators, sa mga wars na nangyayari sa mundo, no, yung pagsuporta sa mga paglaban para sa karapatan ng buhay ng mga tao, karapatang pantao. Yun po yung mga mabubuting bunga na naidulot po ng Iglesia Katolika na nagpapatunay na ito po yung talagang tatagpo ng Panginoong Jesucristo. Naniniwala ka rin po na maraming gumagawa ng masama po? Lahat po ng relihiyon, marami pong gumagawa ng masama, Pastor. Yes, kaya tayo ay fallen from grace. Pero ang sabi nga po ng ating Panginoong Jesucristo, ako'y naparito para sa mga makasalanan. That's why He gave His life, and of course, He gave the church the ministry of reconciliation para sa ganun yung mga makasalanan sa ating Diyos. So, pero parehas na po tayo nag-a-agree. Tingnan na lang po sa bunga, sa mga nasasakupan, sa mga tao, kung ano pong ginagawa ng mga bunga, kung anong ginagawa ng mga taong nasasakupan, at base sa makikita natin sa mga taong nasasakupan, yun po ang magpapakilala kung mandaraya ang mga ngaral o hindi. Tama po, di ba? Well, kapag ibibase po kasi natin sa tao, matutulad po tayo sa mga pariseyo noong panahon ni Kristo na ayaw nila makisalamuha sa mga tao sapagkat ang mga taong ito ay makasalanan. Bakit ikayang Jesus na yan ay nakikisalamuha, nanginginain, nakikiinom kasama nila sapagkat sila ay mga makasalanan? Kaya ang Panginoon Jesucristo po, tinaas po niya yung standard po para makita po natin yung magiging bunga. Yun po yung mga bagay na sinasabi niya dito ay pwedeng magpahina po doon sa pananampalataya. So, naniniwala po kayo doon sa sinabi ko 2 Corinthians 5:17 na ang totoong na kay Kristo may pagbabago.
Yes po, that's why po sa Catholic Church, kami po ay nagbibigay po ng tsansa sa mga tao na magbago. Hindi gaya ng iba, tinitiwalag na lang agad. Kasi sa kanila maraming masasama kaya laging tiwalagan eh. Pero sa amin po, sabi po ni Jesus Christ, magpatawad tayo 7 times 7 something, 7 times, something like that. Kaya binibigyan always ng chance yung mga tao na lumapit sa Diyos sapagkat ang awa ng Diyos, pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan. Ito po ay umaagos, no, hanggang ang isang tao ay totoo sa kanyang sarili sa paghingi ng tawad at paglapit po sa Diyos. That's why doon po sa 2 Corinthians kanina, pag itutuloy natin yung basa sa 18 to 19, sabi doon, He gave us the ministry of reconciliation, acting in persona Christi, sabi po sa Latin po. So okay na po tayo doon. Kasi ang totoong na kay Kristo, may babasahin po akong 2 Timothy 2:19. Sa 2 Timothy 2:19, may babasahin po ako. Ikalawang Timoteo 2:19. Sabi po dito sa ikalawang Timoteo 2:19, ngunit matibay ang pundasyong itinatag ng Diyos. Naniniwala po ba kayo? Pag ang pundasyon Diyos ang nagtayo ay matatag po? Po, kaya po ang Catholic Church nananatili po siya matatag 2,000 years na po. Sabi, ulitin ko lang po. Ngunit matibay ang pundasyong kunin mo na Diyos. Ngunit matibay ang pundasyong itinatag ng Diyos at dooy nakatatak. May tatak po yung pundasyon na Diyos. Naniniwala po kayo? Yes po, ito po yung One Holy Catholic and Apostolic Church po. Okay. Yung One Holy Catholic and Apostolic po yung tatak po. Okay, sabi dito, kilala ng Panginoon kung sino-sino ang tunay na nasa Kanya. Yes po, tama po yun, Pastor. Kaya nga po, sa sinasabi po sa atin ng Panginoon, yaong mga inangkin niya, buhat pa po nung una, ay yaong din kanyang kinikilala. Okay. Kaya po, yes po. Ituloy natin. Ituloy ko na po yung basa. Ngunit matibay ang pundasyong itinatag ng Diyos. Kapag ang Diyos ang nagtatag ng pundasyon, matibay. At dooy nakatatak, may tatak. Ano yung tatak? Ang tatak, kilala ng Panginoon kung sino ang tunay na nasa Kanya. Ibig sabihin, kilala ng Diyos na kung sino ang tunay na sa Kanya kasi merong hindi tunay na nasa Kanya. Tuloy. At ang bawat nagsasabing siya'y sa Panginoon ay dapat lumalayo sa kasamaan. Yes, tama po yan. Agree po kami dyan, no? Kaya nga po lagi pong tinuturo po ng Catholic Church, no, na dapat lumayo sa kasamaan. Kaya nga po pag nangungumpisal ako, meron kaming dasal, yung act of contrition, sabi doon, Oh my God, I am heartily sorry for having offended you and I detest all my sins. Sabi po doon, no, because I have offended you, my God, who are deserving and who are all good and deserving of all my love. I firmly resolve not to sin again. Sabi doon, no, to confess my sins, to do penance, to amend my life, and to avoid Good the for mere you po. occasions of Sorry sin. po. Good for you po, Kuya Nomina. Sorry po. Na-interrupt po kita. Pasensya na po. Yung 2 Corinthians 7:10 po, basahin natin. Ikalawang Korinto 7:10. Po, sure po. Yan, salamat po. Ikalawang Korinto 7:10. Sabi po dito, sapagkat ang kalungkutang buhat sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi at pagbabago tungo sa kaligtasan, ngunit ang kalungkutang dulot ng mundo ay humahantong sa kamatayan. Tama po yan, Pastor. So, naniniwala po kayo na merong tinatawag na godly sorrow at worldly sorrow. Ay sa amin po naniniwala po kami kasi kaya nga po meron kaming contrition na tinatawag. Kapag po humihingi ka ng tawad sa Diyos, dapat meron kang contrite heart. Anong ibig sabihin ng contrite heart? Tama. Meron kang kumbaga ay kalungkutan dahil sa nagawa mong kasalanan, kaya ikaw ay nagpapakumbabang lumalapit sa Diyos at humihingi ng kapatawaran po. Naniniwala po kayo na merong pagsisisi. Kaya nga po sa amin, yung pagsisisi po ay kinakaakibat po yan ng sakramento bilang pagpapatunay na kami po ay wagas na nagsisisi sa Diyos at meron pong visible sign yung pagsisisi po namin na ito. Kasi dito po, nakasulat dito, ang pagsisising mula sa Diyos, nagbabago at nagdadala ng kaligtasan. Ang pagsisising hindi mula sa mundo, nagsisisi, walang pagbabago, kamatayan, ang punta. Tama po, at kapag titignan po natin yung history po ng Catholic Church, napakarami po naming saints na dating mga makasalanan. Si San Agustin, dati siyang babaero, di ba? Mangangalon niya pero nagsisi siya, nagbagong buhay.
Ganun din po yung iba't ibang mga saints namin na nagbago. So, meaning to say, ipinapakita po maging ng testimonya ng kasaysayan ng Iglesia Katolika, Pastor, na yung pagsisisi papunta sa kaligtasan ay matagal na pong talagang kaakibat po ng pagiging isang tunay na Kristiyanong Katoliko. So tapos ang sinasabi niyo po dito is about baptism kanina, 'di ba nabanggit niyo po? Kabilang po yun, opo. Kasi napapabagong nilalang po tayo kapag po tayo ay nabaptize. So, ang talata pong ginamit nyo, Matthew 28 verse 19 to 20. Yes po, yes po. So, ibig sabihin, kapag ka hindi mabaptize, hindi po mababago. Well, not necessarily po, kasi nga po, yung mga hindi naman nabaptize dahil sa wala talaga silang alam or hindi sila naabot ng pananampalataya, may mekanismo na po yung Diyos para doon. Yun po yung tinatawag namin na invincible ignorance. Pero, necessary po yung bautismo para sa ganun ay maging bago yung nilalang na yun kay Kristo kasi natatamasa niya yung ginawa ni Kristo na kumbagay new creation, yung pag-usher niya ng new creation nung siya ay naparito at mamatay at mabuhay muli. Naniniwala din po kayo na sabi sa John 1:12. Po natin po yung nakasulat po sa John 1:12. Sige po. Ang sabi po dito sa John 1:12 ay, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalatay sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Tama po yan. At isa po sa katunayan ng pagtanggap po sa pananampalataya natin sa Diyos ay yung sa pamamagitan po ng pagiging Kristiyano natin sa bautismo at yung pag-anib po sa Iglesia Katolika. So, yung bautismo at pag-anib sa Iglesia Katolika. So, pag hindi po umanib sa Iglesia Katolika, bali ano pong mangyayari? Well, pag hindi po umanib sa Iglesia Katolika, may risk po sila ng damnation sapagkat nasa Iglesia Katolika po yung yung fullness of the necessary means for salvation na iniwan po ng ating Panginoong Jesucristo. At kailangan pong mabautismuhan sila kasi yun po ay necessary po sa salvation. Kasi, di ba, nahuhugasan tayo sa ating mga kasalanan, napapanibago tayo kay Kristo, idinadamit natin si Kristo. Sabi po sa Biblia, sa Hebreo. So, anong klaseng bautismo po ang dapat gawin? Well, andito po sacramental baptism po ito through water and we are also, quote-unquote, baptized by the Holy Spirit through the sacrament of confirmation po. So, anong klaseng bautismo po? Yung sprinkling, pouring, or emerging? Well, kasama po lahat yon kasi yun po yung mga modes lamang no, ng baptism. Ang importante po dyan, tama po na meron pong matter and form, yung tubig, at meron po doon yung formula ba? Yung I baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Pero, yung paraan po ng pagbabautismo, like yung paglulubog, pagwiwisik, at pagbubuhos, yun po ay allowed naman sapagkat maging yung mga unang Kristiyano, pagbabasahin natin sa Didache at sa Bible, may mga basis din naman po yan. Ano po yung exact basis sa Bible na in-apply po yung sprinkling and pouring po? Para mabasa natin. Yung pouring po, sabi po sa John, if I'm not mistaken, sabi po sa John. Anong talata po? Basahin natin. Pwede naman po i-search eh. Okay, hanapin ko lang po yung talata. Wait lang po. Pwede naman po i-search po. Opo. Basahin po natin. Na yung sprinkling and pouring po. Hanapin po natin. Okay po. Okay. So may mga basis po kami dyan sa, tawag dito, sprinkling at pouring. Wait lang po Saan na yung, ayan. Halimbawa po, ang basis po natin, kaya po pouring yan, no, pagbubuhos, ay dahil sa yung salita pong baptizo, no, sa Greek, ay nangangahulugan din pong paghuhugas. And ginamit po yung salitang paghuhugas na iyon, doon po mismo kapag naguhugas po yung mga Hudyo. So yung paraan po ng paghuhugas ng mga Hudyo, na pag-aralan po natin, is nagbubuhos po sila sa kamay. So basically, ginamit yung same term na yon. And then in Acts chapter, I think in 1 or 2, something like that, hindi ko makabisado kasi hindi ako masyadong kakabi-kabisa. Ang sabi doon, we will be baptized by the Holy Spirit. And then sabi later on, pagkatapos lang nun sabi, and the Holy Spirit was poured out to us. So, if we can be baptized by the Holy Spirit and the Holy Spirit is poured out to us, the same as true with water baptism. Yes, sige po. Sige po, ikaw po muna. Yes po. In Hebrews po, sabi po doon, we are sprinkled by the water that cleansed us from our sins. Something like that yung pagkasabi po ata sa Hebrews, no? So basically, kung mabasa sana po ang talata, maganda po. Yes po. Pwede po natin mabasa, kaya nga lang po,
I have difficulty searching it here. Wait lang, hanahanap ko naman po siya. Sige, okay lang po, hintayin po natin. Tanapin nyo po para mabasa po natin. Okay po. Tapos yung pouring of the Holy Ito po. Spirit po, susundan ko po mamaya. Okay po, no worries po. So basically po, no, so merong tatlong paraan po ng paghuhugas, no? Yung paglulubog, immersion, pagbubuhos, affusion, at saka yung pagwiwisik, yung aspersion po na tinatawag natin. Well, pag titignan mo po dito, hindi lamang paglulubog at saka yung bautismo ginagawa din siya sa pagbubuhos at pagwiwisik. Yung sa Gawa chapter 1 verse 4 to 5 po. Yan. Gawa 1, 4 to 5. Sige. Opo. Sige, pwede niyo pong basahin 'yon. Opo, tingnan po natin. Gawa 1, 4 to 5 po. Sige po. Yes po. Gawa 1, 4 to 5. Basahin ko po. Gawa 1, 4 to 5. Samantalang siya'y kasama pa nila, pinagbilinan sila ni Jesus, huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Sa halip, hintayin niyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko sa inyo. Si Juan ay nagbautismo sa tubig, ngunit di magtatagal at babautismuhan kayo sa Espiritu Santo. O ito po. Ayan. Tapos pakibasa po pastor sa Gawa 2 Opo, sa Acts 17, chapter 2, verse ano po? 17 verse 18 po. Okay, 17. Ito ang gagawin ko sa mga huling araw, sabi ng Diyos. Ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Ipapahayag ng iyong mga anak na lalaki at babae ang aking mensahe. Ang iyong mga kabataang lalaki ay makakakita ng mga pangitain at ang iyong matatandang lalaki ay magkakaroon ng mga panaginip. Sa panahong iyon, ibubuhos ko rin ang aking espiritu sa aking mga alipin, mga lalaki at maging babae, at ipapahayag nilang aking mensahe. Magpapakita ako ng mga kababalagan sa langit at mga himala sa lupa, dugo, apoy at makapal na usok po. So, ibubuhos po ang espiritu na basa po. Yes po. So ginagamit po yung language niya ibubuhos, no? Kaakibat po nung pagbabautismo. So the same as true following the church fathers po and yung mga early Christians, allowed po yung pagbubuhos mismo sa bautismo sa tubig sapagkat from the Greek word baptizo, paghuhugas, washing, doon po natin ikinaakibat yung salitang pagbabautismo. So, ibig sabihin po, yung word na pouring ng Holy Spirit, ini-implied nyo po doon sa baptism as pouring ng tubig, yung katulad na nasa Yes po. picture. It follows po kasi if it is allowed, no, to say that the Spirit will be poured when they are baptized by the Holy Spirit, therefore the water also can be poured if they are baptized through water. So, kasi po, hindi naman po pwede ilubog sa Holy Spirit siguro kasi wala namang malulubugan. Well, basically po, kaya sinasabi po natin na kaya nga po nagbautismo sila sa tubig kasi may malulubugan. Pero kapag wala pong malulubugan, pastor, kaya? Hindi, kasi yung sinusunod po natin, yung example po ni Jesus eh. May problema kasi dyan, pastor, no? Pag niliteral natin lahat ng example po ni Jesus, kailangan sa River Jordan po tayo magbautismo. At bautismo ng pagsisisi din po yung gagawin po natin. Na alam mo po ba yung story po ng eunuch? Yes po, yung story po ng eunuch, ang pangalan po ng eunuch na yun sa Acts chapter 8 verse 30 to 31 ay si Simon Bacchus. Yun po yung pangalan niya according to tradition. Binautismohan po siya ni Felipe nung maparaan po sila sa maraming tubig. Basically, kasi maraming tubig, kaya paglulubog yung ginawa doon. Pero pag kunti kaya yung tubig, Kasi sabi mo, kaya. hindi po, sundan lang po kita. Kasi sabi mo dapat kung susundan si Kristo, dapat sa Jordan River eh. Di ba yun naman sa eunuch, ibang ilog din po? Yes po, ibang ilog nga po. Ayun po. Do you Pero, consider na dito sa atin may mga ilog din po, di ba? yes po. And then swimming pool, no? Yes po, pero not necessarily po na yun lang yung paraan ng bautismo. Kasi yung mga early Christians po sa Didache, meron silang common sense. Like kung sobrang malamig yung tubig, gumamit ka ng medyo maligamgam. Pag walang maraming tubig, gumamit ka ng pagbubuhos. Kaya nga po tignan nyo, nung nagbautismo si St. Paul po dun sa kulungan, paano po kaya siya nabautismuhan doon? Pwede po natin basahin sakto yung talata para makita natin yung context. And anong baptism po? I think it in Acts ata, yon. Tsaka, yes po. susundan lang din po kita yung sa eunuch po, no? Kasi yung sa eunuch, di ba, bago naglalakad si Felipe nun, di ba? And then Yes. sabi ng Holy Spirit or angel na sundan yung karawahe, di ba po? Yes po. And then nung sinundan niya yung karawahe, nakita niya yung eunuch ko, may binabasa po, di ba?
Yes po, it's the book of Isaiah po na nagpatulong Opo. po siya kay Felipe para maunawaan. Tama po. Opo. Nung tinanong siya ni Felipe kung nauunawaan niya ang binabasa niya, ano pong sabi niya? Paano ko ito mauunawaan kung walang magtuturo sa akin? Basically, magisterium po yung ini-imply. Opo. So, nung naunawaan niya na po at saka po siya nag-decide na magpabautismo, di ba po? Yes po. So, ibig Naunawa- sabihin, isa sa dapat ibabautismo ay nakakaunawa po ng salita ng Diyos. Pag po matatanda, pag po matatanda, syempre, requirement sa kanila na sumampalataya umunawa muna bago bautismuhan. Pero pag mga sanggol po, kasi nababasa ko na, hindi na po kailangan yung requirement na yon. Kasi pag titignan nyo po, halimbawa, kalbo ka. Ang requirement sa pagpasok mo sa army ay magpakalbo ka. Syempre, pag kalbo ka, hindi ka nakakailanganing kalbuhin. Di ba? Pero wala naman pong connect yung pagpasok sa army regarding po sa baptism po. Analogy ko lang po yun, Pastor. Opo, kasi po, pagdating po sa baptism, ang sample po na maliwanag na ipinakita ng Biblia is yung emerging and yung nakakaunawa na po ng Word of God. Well, basically, panahon po kasi noon ng preaching. So, ang usual na natatala sa Biblia ay yung mga old age, yung mga tinatawag na catechumen. Kaya natural na sila ay pangaralan muna bago bautismuhan. But then again, going back to Matthew chapter 28, no, 19 to 20, sabi diyan, bautismuhan ninyo sila. Tapos sabi, turuan ninyo sila. So nauna yung baptizontes bago yung didascontes sa Greek. So ibig sabihin po, nauna muna silang allowed yon na mauna munang bautismuhan and then later on, kapag nakakaunawa na siya, tuturuan mo. Which is the same na nangyari doon sa mga household na binautismuhan ni Pablo. Kasi hindi lang iisang households yun maraming household yun. So basically, pag entire household na baptize, sabihin natin may 10 household, i-grant natin na yung 9, walang sanggol doon, pero yung 10, imposible na walang sanggol yan. So, assumption lang po yun, sinabi mo. Well, it's a valid assumption po, kasi po, it's logical. Kasi po, tignan mo naman sa panahon nila sa 10 bahay, alangan naman pong walang may sanggol. Pero naniniwala ka po na walang specific na binaptize sa Bible na child, infant. Yes po, wala problema doon kung wala pong specific. But then again, looking back doon sa mismong pagtuturo po ni Kristo na bautismuhan ninyo ang lahat ng bansa, no, turuan ninyo sila, allowed po na bautismuhan muna kahit yung hindi pa sumasampalataya. Kasi yung mga na-encounter natin sa Acts of the Apostles, sa first, doon sa salita ni Peter, etc., na kailangan sumampalataya muna bago mabautismuhan, tumutukoy na po yun doon sa mga may edad na. Kaya hindi po siya applicable na halimbawa doon sa mga sanggol na. And then, para sa'yo, yung sanggol na babautismuhan, it's okay to be sprinkling and pouring. Yes po, kasi wala naman pong problema doon sa mode po ng baptism Kasi yung mga unang Kristiyano po, sa Didache, yung first na katekism na muntik ng i-add sa Biblia, meron pong mga common sense doon. Like for example, pag malamig yung tubig, masyado, gagamit ka ng maligamgam. Pag walang masyadong tubig, pwede kang magbuhos o magwisik, ganun po. So meaning to say, even yung mga early Christians, naniniwala sila dun sa tinatawag po natin na common sense when it comes to the matter. Matter, I should say. Kasi, o nga naman, ang importante lang naman dyan, may tubig, symbolizing cleansing, and yung proper formula. So ibig sabihin, naniniwala po kayo sa nakasulat sa tingnan ko lang po Sige po, Pastor. Yung, punta ka po ng Roma chapter 6. Okay, punta po tayo sa Romans chapter 6. Anong verse, Pastor? Romans chapter 6 po. Sige po, chapter 6 verse. Opo. Wait lang 19 po. Share ba? ko lang po sa inyo mga kapatid ito pong conversation po namin ni Kuya Nomi na bali wala pong magdi-declare sa amin kung sino pa okay lang sa kanya, sa akin hindi ako magdi-declare kasi nag-uusap po kami, kayo po ang nakikinig. Yung base po sa conviction ng Holy Spirit at dating po sa iyo ng usapan namin, kayo po ang kayo na pong bahala kung tatanggapin niyo po o hindi, nasa sa inyo na po. Ganun po yung takbo ng usapan po. Sige po, Kuya. Sa Roma chapter 6 po. Chapter 6 verse. Anong verse po, Pastor? Chapter 6 verse 4. 4. Okay. Sabi po dyan, sa makatwid tayo'y namatay at nailibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo
upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. Okay lang po. Okay. So, ang hinahanap ko yung word na nilubog, tapos pag-ahon, yung nilubog, paglubog, namatay, tapos pag-ahon, nabuhay ulit. So, yes, classic. Opo, classic po kasi na understanding, paglulubog daw po agad yan kasi may paglilibing. Pero, ang problema po, Pastor, iba po yung paraan ng paglilibing sa panahon ni Kristo. Hindi po, meron po. Baptizo din po. Ayan. Pero same ano po po, yung- balig, ano po, Kuya Nomina, kasi po, sa Bible po, yung pag nilubog, namatay, kasama ni Kristo. Tapos pag-ahon, nabuhay na kasama ni Kristo. Kung ganun po ang implication sa Bible, paano po mai-implied yun sa pouring and sprinkling? Well po kasi hindi naman po literal na paglilibing yan po no or yung action po yan, Pastor, no. Ang ibig sabihin lang po ng namatay ka sa kasalanan mo, tinalikuran mo, nilibing yung kasalanan mo at muli kang napanibago na buhay kay Kristo. Kasi nga, nabautismohan ka, bagong nilalang ka, hindi po siya literal na ililibing. Kasi may mga mababasa rin po tayo sa Biblia na hindi po, Kuya Nomina, sorry po. Hindi po actual na nilibing po. Yung nilibing po na, yung binerid po na, wait lang, tingnan ko yung sakto. Ay, sige, Brother Bruno, nabasa ko na, brother. May nilubog kasing word din eh. Yes po. Yung nilubog kasi po na ano po dyan, asan po dyan yung nilubog po na word? Wait, titingnan ko lang po. Kasi sa ibang translation po eh. Wait lang, emerging eh. Wait lang tingnan ko. Yung salitang emerging naman, Pastor, hindi siya nag-ano agad, nagpapakita na may paglulubog agad. Bakit? Kasi meron din tayong mababasa sa Biblia na umahon sila sa bundok. Ibig po bang sabihin ay nilubog sila sa bundok? Hindi naman po, kasi iba naman po yung context ng pag-ahon sa bundok. Kasi po, dito po, binanggit sa tubig po. Doon naman, iba naman po yung umahon sa bundok po. Ibig sabihin, nilubog sila sa tubig, wala naman pong nilubog sa bundok, di ba po? Makyat sa bundok meron. Ano lang po, Pastor, yung salitang kasi lumubog. Although ang gamit kasi dyan, baptizo. Oo, kasi yung ginamit mo po, umahon sa bundok. Wala namang nilubog sa bundok. Pag nilubog ka sa bundok, 6 feet below the ground, di ba? Alam natin. Kaya nga po, medyo na-curious nga po ako, Pastor, kung ganun ba, di ba? Hindi ganon. Kasi kung i-imply mo yung umahon sa bundok, hanapan din kita ng nilubog sa bundok. State that ourselves was... kasi yung nag-emerge sa tubig, either tumayo lang siya dun sa may tubig, tapos binuhusan sa ulo, pwede din po yung ganun. Hindi po kasi wala pong ganung kasi ang sinusunod nga po nilang baptism is yung kay Jesus po di ba? Hindi pa kasi yung baptism po ni Jesus kasi, iba po yun po ay baptismo po sa pagsisisi. Hindi po yun yung... Jesus po, binautismuhan para magsisi po. Hindi po, to fulfill all righteousness. Pero yung bautismong ginawa po sa kanya ni Juan, bautismo po yun ng pagsisisi. Yun pong Sino ang bautismo nagsisi si Jesus? Hindi po, bautismo po ng pagsisisi yung tawag dun sa baptism na yon, nasa po yan, nasa gospel po yan. Anong basahin po natin? Sige po, dito po atin sa may... Dito po Kasi sabi sa Bible sa 2 Corinthians 5:21, hindi nagkasala si Kristo Sige po, wait lang po Sige, pwede po i-search po. Search lang po natin yung part na yun. Okay. Para basahin natin. Sige po, yung bautismo ng pagsisisi po kay Jesus. Dito po sa Mateo 3 at Mateo 3. Sige sabi po. po dito, sabi ni Juan dito, 3:17 Matthew 3:17. 3:11 po muna po. Sige. Sabi po dyan, binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Ngunit ang darating na kasunod ko, ang siyang magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at apoy. So iba po yung bautismo na itinuro ng Panginoon Jesucristo sa Mateo 28 verse 19 to 20. Yun po yung bautismo sa Espiritu Santo at apoy. Sakramental sa pang-Kristiyano na po yun. Hindi siyang makapangyarihan higit siyang makapangyarihan kaysa sa akin, ni hindi man lamang ako karapat dapat magdala ng kanyang sandalyas. Tapos dumating si Jesus sa Ilog Jordan mula sa Galilea upang magpabautismo kay Juan. Ngunit tumutol si Juan at patuloy na sinabi, ako po ang dapat magbautismo sa inyo, bakit kayo ang nagpapabautismo sa akin? Subalit sumagot si Jesus, hayaan mong ito ang mangyari ngayon.
sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. Sa ibang salin po, to fulfill all righteousness. Yun po. Okay. So susundan po kita sa Acts 3, beginning verse 11. Sige po. Basahin ko po uli. Opo. Sabi po dito, sa katotohanan ay binautismuhan ko. Unahin natin 11 ang context. Sa katotohanan ay binautismuhan ko kayo sa tubig sa pagsisisi. Tama? Opo. Sino po dito yung sinabihan na sa katotohanan, binautismuhan ko kayo sa tubig sa pagsisisi? Well, yung mga tao po doon na binabautismuhan po ni John the Baptist, and later on, pumunta din po dyan yung Panginoong Jesucristo para magbautismo. Sa verse 13 po yung pagpunta niya. Opo. So sabi dito, sa katotohanan ay binautismuhan ko kayo sa tubig sa pagsisisi. Opo. Yung binautismuhan sa tubig dito sa pagsisisi, yung mga tao po na nandoon na nagpabaptize. Kasi Yes, wala pa po sa Jesus, di ba? Yes po. Datapwat ang dumarating sa hulihan ko, si Jesus nasa hulihan po. Yes po. Ay lalong makapangyarihan kaysa akin na hindi ang tinatanong ko po kasi binanggit mo po si Jesus nagpabaptize sa pagsisisi. Yes Pero po. dito po ang binasa dito yung mga tao nagbaptize sa pagsisisi pero si Jesus po sa tingin mo po nagsisi po siya. Ang sabi ko po, it's not necessarily po na merong kasalanan si Kristo para magbautismo. Ang sagot po ni Jesus Christ dyan sabi po niya, ginawa ko ito upang tuparin ang lahat ng righteousness. No. Although wala siyang kasalanan, kaya nga nagpatuli pa si Jesus Christ 'di ba? At tinuli din siya, binautismuhan siya not because kailangan niyang ma-cleanse, pero kailangan niyang i-fulfill yung acts of righteousness under the law of the Jew. Pero hindi siya saklaw nung pagsisisi kasi wala siyang kasalanan, di ba? Yes, of course po. Di siya saklaw ng pagsisisi, pero yung bautismo na ginawa niya, na ginawa sa kanya ni John the Baptist ay tinatawag na bautismo po ng pagsisisi. Yan. Yung essence po. Yung essence. Yung essence ng ginawa sino ang nagsisi dun? Wala pong nagsisi doon kasi bagamat bautismo ng pagsisisi yon, finulfill pa rin ni Kristo yon para matupad lahat po nga ng kabutihan, lahat po ng righteousness ayon sa kanya. Ay, hindi ko po kasi maintindihan po, pasensya na po Apo. Hindi ko po maintindihan pasensya na po kasi sabi mo, bautismo ng pagsisisi yung essence, pero si Jesus walang kasalanan, di ba? Yes po. Oo, yung essence, saan po parang naano lang po ako dun sa essence po na sinabi nyo kasi sa 2 Corinthians 5:21, ang sabi po doon, hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, itinuring siyang makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maituring tayong matuwid sa paningin ng Diyos. Ang righteousness, ang Pastor, righteousness, sorry pero essence dapat yung babanggitin ko doon, pero since essence na yung nasabi mo, sinundan na lang kita doon. Pero hindi, kasi ikaw po nagsabi na essence po yata. Ano po ba? essence po dapat yung sasabihin ko doon, pero dahil sa essence po yung nabanggit nyo, sinundan ko na lang po. Hindi, pero kayo po nang nagbanggit ng essence po Apo, essence nga po dapat yung ibig kong sabihin po doon, pero dahil essence po yung pagkarinig nyo kanina, sinundan ko na lang po yun, Pastor. Anyway, that's a big deal. Ano po ba ang ibig sabihin ng SNS po? Yun po yung mga Jewish sect. Yan, na kinabibilangan po SNS. dyan. Apo. Akala ko essence ang sabi mo Yes kasi oo. Okay lang po. Okay. So dito po sa Mateo 3. Basahin po natin sa Mateo 3. Dito po sa talatang 14, no? Dito po sa magandang Mateo 3:14. Yeah. Matthew I think 14. 14. Sabi, ibig siyang hadlangan ni Juan na nagsasabi, ako ang dapat mong bautismuhan at ikaw pa Opo. ang lumalapit sa akin. Ngunit sumagot si Jesus sa kanya, hayaan mong mangyari ito ngayon sapagkat ganito ang nararapat sa atin upang matupad ang buong katwiran. So, may tinutupad po si Kristo na katwiran dyan, kaya nga po si Kristo, kung titignan natin, hindi lang siya nagpabautismo, siya din ay nagpatuli kasi he was born under the law. Di ba? Opo, He was kasi born of a woman born under the law. Opo, kasi po kaya nga po siya napunta rito kasi babayaran niya yung kasalanan. Kaya din siya Opo. naging masunurin hanggang kamatayan. Yung pagka-Diyos niya, hinubad niya, bagamat siya'y kapantay ng Diyos, namuhay siya bilang alipin at naging masunurin hanggang sa kamatayan sa krus. Para nga ipulpil. Nanalangin siya sa Luke 22:42,
Ama, kung maaari, tanggalin mo sa akin ang kopang ito, subalit hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang iyong kalooban. Ibig sabihin, nag-submit talaga si Jesus sa kalooban ng Ama. Wala Yes po tayong po. pag-uusapan doon kasi alam ko po Opo. na talagang Oo. naging submissive. Yung submissive will ni Jesus Yeah. Christ nandoon po. Yan. Sige po. Yes po, no problem. Oo. So, bale, ang ano ko lang po kasi hindi naman, basta mga kapatid, kayo po ang makinig lang po kayo tapos nasa sa inyo po yung decision po. Tapos, yung about sa baptism nga po, di ba, na yung infant Yes po. baptism, tapos yung sprinkling at saka pouring, tapos yung sinabi nyo po na kahit bata, pwede pong i-baptize which is not found in the Bible. Literally. So, ipapabaya ko na po yun sa mga nakikinig po sa atin. And yung okay pa po ba oras nyo po? 12:27 na? Siguro po, Pastor, we come to a conclusion na din kasi mahaba na rin yung nangyaring discussion Opo. natin para tuloy natin sa susunod. Opo, At bukas kayo din po. po ay alam Magla-live kong- naman po ako. Apo, alam kong pagod na din kayo kasi kanina po kayo naka-live pa, no? So anyway, Pastor, ang naman yung napag-usapan natin, manatili sana itong for doctrinal and theological matters para sa inyo. Opo, kasi po, ito pong live na to, hindi po ito record. Meron po Tapos- siyang Pastor, meron po itong automatic recording. Punta lang po kayo sa settings po ninyo, tapos dun sa studio, makikita po yung studio. Pagkatapos nyo na pong mag-live, Pastor, makikita nyo dun sa studio, meron po dong recordings. Yan, nandun po nakalagay. Kaya wala po Yung akong recordings. salamat po Kuya Nomina. Actually, kilala po kita Kuya Nomina. Napapanood Baka- po kita. Ikaw din, Alam ko pamilya po ka sa akin, na Pastor. ka nga po. Oo, kilala po kita. Salamat po. Nakausap po kita ngayon. And ipabaya na natin sa Panginoon, sa mga nanonood, yung Ay, opo, conviction ng opo. Lord. And salamat po sa pag-join mo. And hindi ko na po papahabain. Tapos, sa susunod na pag-uusap po natin uli, kasi sinundan ko lang po yung unchanging unchanging core development at saka yung baptism at saka yung pouring of the Holy Spirit. Kaya doon Yes, po po. napunta yung usapan natin. Then, kasi po yung ibang mga nakausap po, katulad po, di ba, ginagamit po nila yung yung dinidiin nila yung Matthew 16:18, 1 Timothy 3:15, at saka iba-iba po takbo ng po ninyo, argumento base sa mga nakausap ko, kaya sinundan po kita. And salamat po sa patience, sa time, sa effort mo po na na ngayon ng God bless po, pagpalain ka ng Panginoon, makatulog ka ng mahimbing, at bukas po ma-restore po yung lakas na nagamit mo po ngayon. Ay, kayo din po, Pastor, no, sa mga susunod po kung may pagkakataon ay magkakaroon din po ulit tayo ng tawag dito ng discussion pa. Okay po, Pastor. So, Okay, no worries okay lang po Kuya Nomina. At saka salamat kasi maayos po yung usapan natin. Hindi talagang healthy conversation po. Hindi magulo na po. Yes po, sige po, Pastor. Looking forward for any discussions in the future.